grabe. Nagpapasikat siya. Yan. Na-miss ko agad itong aking mga plants. Kahit 2 araw ko lang hindi sila nakita, guys. So ayan, andito ako sa terrace. Diniligan ko itong mga epicea ko, and ayan, ang dami na palang bulaklak nitong mga epicea ko dito. Lalo na itong si yellow. Ayan, so ang ganda niyang tignan dahil nga ayan, sabay-sabay yung kanyang mga bulaklak. So parang mas gusto nila dito sa kanilang bagong place. Mas malalaki yung mga dahon nila. So ang lalago na nila, guys. Ayan. So parang itong lang ang wala ng bulaklak. Itong pink. Ayan, pink din ang bulaklak nito eh. Ito naman red din ito. Kaya lang yung kanyang guys, dahon, parang medyo nag-fade yung ibang dahon niya, oh. Pero maganda rin pala. Oh, maganda rin pala yung ganyang dahon, ganyang niya, oh. Kulay ng dahon, pero ito yung kanyang talagang kulay. So, mas maganda yung kulay nung ibang-iba yung kulay ng kanyang mother plant. So, ayan, insert ko dito yung kanyang picture, guys, para makita nyo yung difference. Ayan, ito, medyo nag-fade ito. Pero, okay naman, maganda pala to. Yung kanyang ganyang kulay ng dahon niya. Ito, malaki na rin ito, yan. Etong si Pink Flamingo, red pa lang yung lumabas na bulaklak niya. So, wala pa yung gusto kong niya, yung mas gusto kong bulaklak niya, yung combination of yellow and orange na bulaklak niya, wala pa. Yan. Ito rin si Malayan Gem, ang dami na niyang bulaklak. Yan. Etong si pink din ito, guys, so wala pa ito, wala pa akong makitang bulaklak. Ito parang may nakita na ako kanina nung dinidiligan ko sila. Ayan, meron na. Ayan. Kaya lang maliliit pa yung buds niya. Maliliit pa. So, dalawa yung nakikita ko dyan na buds. Ang lalaki ng dahon niya, oh. Ito rin, malalaki rin ang dahon. Ito medyo bumabelo pa to. May ilalaki pa tong mga dahon nito. Kasi yung mother plant niya ay malalaki din ang dahon. So ito yung mga nireplant ko after 1 month ago. Mag 2 months na yata tong mga ito dito sa terrace. Ito rin, mas lalong lumaki yung mga niya, dahon. So parang mas gusto nila dito sa kanilang bagong place. Ayan, kasi shaded nga, and then ayan, hindi sila naiinitan ng natatamaan ba ng yung afternoon sunlight. Ayan, sa umaga lang. Ayan, so ito talagang ayan, sulit naman tong binigay niyang bulaklak sa akin ngayon. Ito, yan, marami pang mga upcoming dyan na buds. Yan. So, ilang araw ko lang na hindi nakita. Ganyan na para karami yung kanyang bulaklak. Ayan. Buti pa itong Black Maranta or si Noid Maranta ay okay sa akin, guys. Yung si Red Maranta, wala na, naubos na yung kanyang dahon. Ito, okay naman siya dito sa akin, sa aking place. Pero si hirap akong sa kanya. Hirap kong alagaan siya dito sa aking
munting hardin. Buti pa ito si Noid. Ayan, itong mga light colors pa lang na ito ay ito na mga naibigay niya sa akin, guys. So okay naman siya sa akin. Ayan, si red maranta lang talaga, and kahit yung lemon maranta noon ay talagang ayaw talaga dito sa aking place. Kahit gustong gusto ko silang alagaan. Ayan, so wala tayong magagawa kapag ganun talaga na ayaw sa ating place. Hindi sila magta-thrive talaga kahit gusto natin silang alagaan. Ito na yun, guys, yung itong aking tricolor na Anthurium, bulaklak niya na tricolor. So ayan, nakalabas na yung kanyang color, guys. 'Di ba nung naipakita ko sa inyo ay hindi pa kita yung mga pink niya. So ngayon ayan, lumabas na, kitang-kita na yan. Dito, ayan, ang ganda na. And even itong ganito niya, pink, ayan. So kaya siya tricolor. Yan, ang gandang laki nitong bulaklak niya. Kahit lang. Ay hindi naman siya mag-isang flower. Kaya lang yung dalawa pangit. Ito pangit ito. Kahit yung isa yung nauna dito sa baba. Pangit, ayan. So ito lang yung maganda, Ayan. So talagang na-miss ko talaga itong mga halaman ko. Kala mo naman isang buwan na hindi ko na sila nakita. And ito, tignan mo. Ang laki pa, lumaki pa yung dahon niya. So nung ka-unfair lang nito na naipakita ko sa inyo ay ang liit pa. So ngayon ang laki. Lumaki pa siya. Ayan, so kasing kasing laki na ng kamay ko. Ayan, and meron naman siyang bago ngayon. Ayan. So hanggang 3 lang talaga siya, guys. Pero meron akong nakita sa dati niyang paso na may naiwang bulb siguro. Ayan, tumubo, guys. Ayan, may tumubo siya. Ayan, saglit lang kunin ko. Kunin ko siya. Maabot ko ba? Yep. Ito yung dating paso niya. Na ayan, punong-puno na nga ng Ang iniwan ko lang talaga dyan, ito si bang tawag na nito? Cryptanthus. Ayan, napuno ko na nga siya ng dyan ng mga bato. And then meron palang tumubo sa kanya. So ayan, na siya, naka-unfurl na. So kukunin ko na lang siya dito. Kunin ko siya and then i-transfer ko na lang siya dyan. Isama ko na lang dito sa kanyang mother plant. Ayan, para maging 4 yung kanyang dahon. Kaya lang wala siyang lumabas na kulay pula dito, Ayan. So ito namang Cryptanthus, nilagay ko muna lang siya dyan. Pansamantala lang naman yan. So ita-transfer ko din naman siya later on kapag may time ulit. Ayan, pansamantala dyan na lang muna. Ito lang si red lipstick ang ililipat ko dito. Isasama ko na siya sa kanyang mother plant. And itong aking Albosingonium ay ayan, maganda-ganda naman ngayon yung itong mga niya. Continuous naman na yung kanyang mga variegation ngayon. Kahit itong latest niya ay ayan, may variegation naman. So dito siya nakalagay sa place na nakaka-receive naman siya ng morning sunlight. Yan. Pero ito talaga, ito na yung dati niyang mga green na nag-revert talaga. Yan na. Itong isang bali dalawang kasi to dalawang puno, guys. So itong isang puno, isang stem dito ay talagang totally nag-revert na ito. At least itong isa naman ay okay naman siya. So siguro parang gusto ko siyang ilagay din sa pole
para mas maganda siyang tignan. Kasi mahaba na siya, oh. Nilagyan ko lang siya ng barbecue stick dyan para hindi siya matumba. And even ito, mahaba na siya, mataas na siya. So, kailangang ayusin siya. And tignan nyo naman, talagang naging ano na, oh, gubat na tong aking ano, itong aking hardin dito. Kasi yung mga ampalaya ng kuya ko, guys, ayan, oh, nag-over the bakod na. Ayan, oh, puro ampalaya yan, oh, ayan. Hanggang dyan, nandyan na siya sa taas, dito sa aking vertical, ano, oh, vertical wall. Kasi dyan nga lang yung kanyang mini garden din, oh, na pinag tamnan ng kanyang mga ano ba, mga gulay dyan. May okra, talong, ayan, kalabasa, and itong ampalaya. So ang dali niyang dumami talaga. Masarap ihalo yan sa ano, monggo. So saka ko pa lang yan makukuha kapag ano, makabili ako ng monggo. Ang dami na niya. Ang dami na niya. Kahit dyan sa may bougainvillea, oh, ayan. Sa may net ko, andyan na yung iba, oh, na dahon niya. Itong aking star na naman, guys, akala ko ay mamamatay na siya kasi nga, nung binili ko ito, ilan ang dahon niya? 4 yata. And then hanggang ito na lang yung natira, and even ito nga ayan, oh, nagbabrown na tong sa kanyang edges. And then sabi ko, bakit kaya? Ano kayang gusto nito? So, ang ginawa ko, hindi naman siya as in tuyo yung kanyang soil. Basa naman. Kaya, ang ginawa ko, nung sunod-sunod yung ulan last week, ay dito ko siya nilagay. Hanggang meron akong nakitang mga bagong tubo niya. Ayan, so ang ano ko sa kanya, parang mas gusto niya ang laging basa talaga yung kanyang lupa. So ayan nga, nagkaroon naman siya ng bagong tubo, guys, bagong dahon. So ito na yung nauna niyang dahon, oh. Medyo malaki na. And then yung dalawa, ayan pa lang, oh. Ayan. So sana nga ituloy-tuloy na yung kanyang ano, pagkaroon ng dahon. So yun yung hypothesis ko. Tama ba yung term ko? Na gusto niya ng laging basa. Ayan. Kahit basa pa siya, gusto pa rin niya yung talagang ano lang, basang-basa. So under observation ko pa naman siya. So sana nga ay tama yung nasa isip ko na gustong-gusto niya ng laging basa. Ayan, itong si Starla na fern. Sa bagay si ano, yung aking silver lace na fern ay gusto rin naman niya ng laging moist ang kanyang, hindi lang moist as in talagang basa yung kanyang lupa. Kasi talagang ano, nagdo-droopy siya kapag dry yung kanyang lupa. Pero mas grabe ito talaga. So sana nga ay tuloy-tuloy na yung kanyang pagdadahon dyan. Yan. So etong aking begonia na to, parang mas lumaki yung mga dahon niya ngayon. Ayan, oh. Yan nga, hindi ko lang sila nakita ng 2 araw. Akala mo naman lang tagal-tagal na. Ayan, oh. Parang lumaki yung mga dahon niya. Ayan. And ang dami pa niyang mga ano dyan ngayon, mga bagong dahon. And yan, may flower siya. And ito naman, 4 na yung kanyang dahon, no? Ayan. So nakakatuwa naman itong mga halaman ko. Yan, ito si tricolor. So 2 araw ko lang na hindi siya nakita. Hindi pa ito totally unfurled nung ayan, mga 2 days ago. Ayan, so ngayon ano na, ayan na nga, naka totally unfurled na, and ang laki ng dahon niya. So siya yung pinakamalaki, ayan, sa kanilang 4.
itong mga magagandang dahon na nailabas niya. Ayan, ang ganda niya, grabe. Ay, nako, napaka pretty mo. So, kahit 1 year yung inantay ko guys na makapagbigay siya ng magandang dahon. So, ngayon sulit naman kasi nga tuloy-tuloy naman na yung pagbigay niya ng mga magagandang dahon niya. Ayan. So pretty. Ay, nako, nakaka-inlove naman tong dahon niya talaga. Ay, nako naman, grabe. Nagpapasikat siya. Ayan. Kahit itong si Clusia, ayan. So, lagi kong kine-check ito kung meron na siyang bagong bigay na dahon sa akin. So, ito kailan ko lang siya nakita. Maliit pa nga ito nung nakita ko. So, ayan, malaki na rin, dalawa. Si Clusia. Ang ganda. So, meron na nga lang isang, natanggal na dahon. Dry na yata to. Ay, medyo okay pa naman yung lupa niya. Medyo basa pa naman. Ang ganda rin. Ni Clusia. And of course, ang aking Brazil. Hindi nagpapatalo din to. Ito binaba ko to kasi nga nakalagay dito sa dito sa vertical. Binaba ko lang para matinigan siya. And iba pa yung ayan pinagsama ko na itong si Moses in the Cradle. Tama ba? Oo. Moses in the Cradle. Ayan. Itong aking si Sanadu, ayan, malalaki na rin yung kanyang mga bagong dahon. So, lahat yan na dahon guys, pwera ito ay under my care na yan, yung mga dahon na yan. So, natutuwa ako na lumaki na yung mga dahon niya kumpara nung una, mas maliliit. Ayan. Tignan nyo itong Manaus guys, na begonia na binigay lang sa akin ng seller ko to. So free lang ito na halaman. So meron akong ganito noon. Ito yung kauna-unahan kong collection ng begonia noon, si Manaus. Kaya lang parang 1 year lang yata sa akin. Namatay din. Kasi nga sa sobrang init noon, namatay siya. So ito 2 weeks pa lang sa akin guys, buhat nung naibigay sa akin ni Ate Amor. So ganito lang siya, wala siyang ugat na binigay sa akin. So basta tinanim ko lang siya. O ayan, after 2 weeks buhay na siya. Kasi tinanggal ko na yung stick dyan na yung barbecue stick ba, kasi syempre natutumba pa siya nung katatanim ko. So ngayon wala na siya, natanggal ko na. So as in buhay na siya. Yan pa rin yung mga dahon niya nung binigay niya sa akin. So talagang maganda kapag mabubuhay talaga yung itatanim na kahit wala pa siyang ugat. Basta matured yung kanyang stem ay magta-thrive siya. Magkaka-ugat siya. Yan. So ayan. Walang meron lang yata akong natanggal dyan na ilang dahon. Pero yan lahat ay dati pa ring dahon niya nung naibigay niya sa akin. So marami pa naman yung natira. 2, 3, 4, 5, 6. Yan. So maganda talaga to na na begonia. So buti na lang ay nabigyan niya ako. Ayan. And ang ganda rin ng kanyang likod guys. Ayan, si Manaus. So, ayan guys, ang aking na-share na naman sa inyo ngayong bagong taon. And kung bago ka lang dito sa aking munting channel, please like and subscribe. At pakiclick na rin ang notification bell para lagi kang updated every time na may bago akong upload. Thank you for watching. Always stay safe. At God bless sa ating lahat. See you next time guys. Happy New Year to all. Bye!